Sasakyan ng boss, may dala ka ng bahay kapag ito yung dala mo sasakyan. Kahit gaano kaalog sa labas, stable yung upuan mo. Pindutin mo lang to, lalabas na ang TV mo. Meron din siyang ref. Once na isara mo to, wala ka na maririnig. Pero kapag gusto mo mag-sound, grabe. Pagka niliko mo to, gumigilid yung pinakasasakyan. Pagpasok mo, sobrang daming pasabog ng sasakyan na to. Itong nasa likod ko ngayon ay ang Xpeng X9 na talaga namang sasakyan ng boss. Halos parang may dala ka ng bahay kapag ito yung dala mo sasakyan. Dito pa lang sa labas, kitang-kita nyo na kung gaano ka-futuristic yung kanyang design, sense para talagang wala pang ganito sa Pilipinas. Ito pa lang yung kauna-unahang nakita ko. Well, actually, may padating pa na isa. Futuristic, halos walang grills. Itong mga grills na to, para talagang galing sa future, di ba? May projector lamps tayo na headlight, sequential na turn signals, daytime running light na all the way hanggang doon. Tapos punong-puno ng sensor at camera sa unahan. Dito may camera, Xpeng na logo, may camera sa side mirror, may repeaters tayo dyan. Michelin, yung kanyang stock na tires. Tire size sa front na 245 by 50 R20. Sa rear naman ay 285 45 R20. Wheel size 20 inches na aluminum alloy na. Sa suspension sa front ay meron tayong McPherson strut at sa rear naman ay naka-multi-link. So, syempre, wag natin patagalin. Tingnan na agad natin yung mga magic sa sasakyan na to. Tingnan nyo, makikita nyo, walang door handles. Well, actually, meron, pero seamless yung design niya. With just one touch of a finger, pwede ka na pumasok. Boss na boss ang datingan mo dito sa kanyang zero gravity na captain chair. Ngayon, ito ang maganda dyan. Lahat ng buttons na andito na sa loob. Kapag ka ganito kaganda ang seat, syempre dapat marami ding amenities sa loob. Una sa lahat, mayroon tayong wireless charging. Lalagay mo lang dito yung smartphone mo. Magcha-charge na siya. At the same time, kung dalawa yung smartphone mo, pwede mo ring ilagay dito. Dahil meron din siyang cabled na charging port. Type-C. Ready na 60 watts dito. Pindutin mo lang to at lalabas na ang TV mo. Meron tayong 21.4 inches family infotainment system display dito sa likod. Syempre, pag may TV, dapat may remote. So, dito mo na lang siya i-configure. Mamimili ka ng pelikula dyan. Pwede ka manood. Hindi pa dyan natatapos yan. Syempre, kapag nanonood ka, kakain ka. So, meron din siyang lamesa. Ayan o, baba mo lang to. Pwede ka ditong kumain. Dahil naka zero gravity seat to, kahit gaano kaalog sa labas, stable yung upuan mo. Pwede kang kumain ng may sabaw dito. Yun na nga lang, syempre, yung amoy lang yung titiisin mo kapag kumain ka ng medyo heavy meal talaga, di ba? Aside dyan, ay meron din siyang ref. Oo, tama yung narinig nyo. May industry na first hot and cold refrigerator with electric door. Pindutin mo lang yan, mag-open na. Totoong lumalamig yan ha. Hindi yan basta compartment lang. Pwede ka maglagay dito ng mga beverages mo. And syempre, kung may driver ka naman, pwede ka rin maglagay ng beer or margarita. Di ba? Pindutin mo lang to kung gusto mo isara. Actually, pag hindi mo siya sinara, i-remind ka niya to. Ayan na. Ngayon, meron pa yan. Ito yung tinatawag na lazy boy. Pindutin mo lang to. Kusang aabante yung nasa front passenger na seat. Ayun o. We are now entering zero gravity mode. Ah, grabe. Talaga naman like a boss. Walang magagawa yung mga nasa unahan na passenger. Pagka pinindot mo to, uusod sila. Saktong-sakto sa kagaya ko na 5'4" in height, hindi ako tatama doon. So makakahiga talaga ako maigi dito. At dahil meron na nga siyang built-in na pillow, so pwede kang matulog ngayon. Ang sarap ng tulog mo dyan. Kahit maghihilik ka dyan, walang problema. Ito yung mga klase ng sasakyan na talagang mangangarap ka eh. Tataas yung goal mo sa buhay. Someday gusto kong magkaroon ng ganyan. Kasi tingnan mo naman yung kung mag-operate, oh, grabe. Pwede mo siyang ibalik with just one touch of a finger dito. Pwede ka nang bumalik sa dati. Yan, kusa na siyang babalik. Di mo na kailangan magpipindot na kung ano-ano dyan. May manual pa rin na configuration dito. So dalawa kayong may captain chair. Meron pa rin kayong pwedeng isakay dito sa likuran. At ito pa nga pala ay isa sa mga napakaganda dyan. Once na isara mo to, isang pindot lang dito sa kanyang pinaka-handlebar. Purpose na ito, syempre, kapag kasasakay ka, dito ka kakapit. Ngayon, pwede mo rin itong pindutin. Grabe, may tunog pa eh, no? Kapag sumasara. Ayun ang magic niya. Kung napansin nyo kanina, ring na rin yung mga echo sa labas, mga background sound. Ngayon, wala ka na maririnig na any noise from the outside. Talagang complete luxury yung inihahatid niya. Aside syempre dun sa mga
panghudyat kagaya ng busina, maririnig mo pa rin yan. Pero yung mga unnecessary background noises, wala na dito. Makakapag-isip ka na maayos kung ayaw mo mag-sound, sobrang tahimik dito sa loob. Pero kapag gusto mo mag-sound, grabe yung kanyang speakers. 23 speakers Sopera audio system. All over the whole vehicle yung tutugtog, kaya talagang dumadagong-dong. Tapos meron pa tayong mga real wood decorations. Lahat ng configuration na andito lang sa kanyang pintuan, including yung kanyang salamin, pwede mo siyang ibaba. Ayan, no? So, usually, di ba, kapag mga ganito na parang van category niya, hindi na ibababa yung salamin dito, kundi fix lang siya. At the same time, ayan, no? Meron siyang sunroof, di ba? Hindi mo natatapos eh. Talagang pagpasok mo, sobrang daming pasabog ng sasakyan na to. Meron tayong cosmic ambient light. Of course, customizable yung colors, depende sa kung anong prefer mo. Pati yung inyong bottle holder dito. Dito sa kanyang pintuan, may ambient light. Meron tayong industry first wrap around central AC featuring quiet and gentle breeze. Ayan yung mga aircon niya dito. Tapos, pindutin mo lang to, ay meron ka pang reading light. So, pwede ka magbasa. So, napaka-soft lang niya. Halos hindi nga gumagalaw eh. Hindi mo mararamdaman na napindot mo siya. Syempre, dito yung kanyang mga bottle holders na itutupi ito. Real wood accent sa loob. Ayan. Medyo natatakot lang ako sa interior niya kasi puti. So, be extra careful na lang. Pero syempre, kung may pambili ka na ganito, wala ka nang pakialam dyan. Nadumihan, namantsahan. Palondry yan. Ngayon, syempre, hindi naman lahat ay gusto na pinagdadrive sila. Marami pa rin ang may gusto na talaga nagmamaneho. At talagang kapag dito ka nakasakay, sisipagin ka talaga mag-drive. Diyos ko, ewan ko na lang kung tamarin ka pa mag-drive. Bukod sa napakalaki na ng pakaramdam mo doon sa dinadrive mo, kaya kitang-kita mo yung mga gutter at mga detalye dyan sa paligid. Yung mismong sasakyan mo, may 360 view monitor na dito na napakalaki. Touchscreen display tayo sa unahan na 15.6 inches. Ang infotainment nito ay meron na nga rin pala Apple CarPlay and Android Auto. May Bluetooth, Wi-Fi, hotspot, navigation, MP3 player, satellite radio, premium sound system, naka-heated steering wheel na rin po pala tayo dito. Meron na din siyang dual zone climate control. Sobrang nipis lang nung kanyang pinaka-manibela. Sa safety naman, meron tong 5-star safety rating na Advanced Driver Assistance System or ADAS ay powered by NVIDIA Orin X chips. Includes blind spot monitoring, lane keeping assist. Meron na din siyang adaptive cruise control. Sa safety features naman, meron tong rear parking aid, child safety locks, may crash sensors, stability control, traction control, may speed sensing, auto door lock. Ang isa pa sa mga magic nito, Nedises, kapag ka niliko mo to, yung turning radius niya, halos gumigilid yung pinakasasakyan. Wow. Lupit, di ba? May wireless charging ka rin dito sa unahan, pati yung inyong passenger. May cup holder. Pag binuksan mo to, meron ka din dito cubby holds. Pero ito hindi to chiller, ha? Ang chiller para doon sa mga boss sa likod. Siyempre, meron din tong lalagyan dito. Ang gusto ko sa kanya, may mga physical keys pa rin siya sa pagbubukas sa mga buttons. Full EV nga pala ang isang to, Nedisense, ha? Yung ibang EV dito lahat. So, ito, kagaya niyan, hazard button. Pwede mong patayin dito. Meron din tayong eyeglasses holder dito. Meron din tayong mga visor with vanity mirrors na meron ding vanity lights. May iba't ibang driving modes din na dito mo i-configure kung magmamaneho ka na. Dito sa kanya mga hand levers sa unahan, busina. Automatic na rin lahat ng kanyang mga bintana. May ambient lights din tayo dito with real wood accent. Napakaganda nitong kanyang aircon vents dito. Akala ko to design lang. Dito pala lumalabas yung aircon, pati dito. Aside dyan, syempre may compartment pa tayo na lagyan ng mga smartphone. May mga charging ports. Meron ding cigarette lighter. Pag lumabas ka pala, Nedisense, kusang nag-a-adjust yung seat. So, babalik siya sa reset. Tapos, kapag sumakay ka na, kung ano yung last configuration mo, babalik din siya doon. Nagba-back to default. Dito naman sa kanyang taillight, Nedisense, may Xpeng lang tayo dito. Isang buo na tuloy-tuloy yung kanyang pinaka-taillight. X9 performance here. Merong camera, LED, merong plate light, may mga sensor, and syempre, power tailgate na. Ganda nung kanyang pinakasalamin dun, no? Parang sobrang seamless lang niya na bilugan. At the same time, pwede ka pa rin maglagay ng mga gamit mo kasi dito mismo sa likuran, merong ilaw. Malalim yung kanyang pinaka-likod. Tapos, meron din tayong lalagyan pa for our tools. Merong speaker, may 12 volts na power outlet dito. At meron ding mga buttons for the seat. Pero sobrang decent nung amount nung kanyang pinaka-cargo capacity dito. Ang cargo space nito ay up to 2,554 liters kapag tinupi mo na yung kanyang mga seat sa likod. Diba?
Isang pindot lang, tutupi na yan. Isang button lang dito yung pipindutin mo. If you're someone na may kailangan ikarga dito, let's say bagong bili yung smart TV mo na 65 inches. Pak! Lagay mo dyan, di ba? Para sa CR lang yun, ha? Ngayon, tignan naman natin kung usable ba tong seat niya dito sa likod. So, dito mo lang pala siya pipindutin. May pindutan din dito sa likod. Pwede mo siyang kapain. Meron siyang pindutan dyan. Para, syempre, makasakay muna yung mga passenger mo dito sa likod. Dahil adjustable yung nasa unahan, ay kasyang-kasya yung mga 5'4" in height na kagaya ko. Siguro hanggang 5'6", kaya ditong umupo ng decent. Pero at least 5'4" siguro para makaupo dito ng comfortable, especially yung mga kids. Dito naman, ang mga laruan mo, meron kang cup holders magkabilang gilid. It can easily fit 3 person. Kaya no, 3 tao, kasyang-kasya dito nang walang kahirap-hirap. Kasya siguro 4, basta mga maninipis lang. Overall in total, 3, 5, 7 seaters siya in total. So dahil Pinoy tayo, siguro we can fit 8. It's up to you. Kung may pambili ka ng ganitong sasakyan, bigyan ng karapatan. So, meron pala siyang mga Type-C na charging ports dito, magkabila. Usually kasi Type-C na yung mga cable natin, especially sa mga bagong bili ng iPhone, that will be fast charging as well. Panalong panalo! Sa performance analysis, pwede tayo ma-expect ng motor power of 370 kilowatts or 496 HP. Meron din tayong maximum torque na 640 Nm. Drivetrain na all-wheel drive nga pala to or AWD. At kayang tumap speed neto ng 200 km per hour or 124 miles per hour. Acceleration from 0 to 100 ay 5.7 seconds lang. Ganun siya katulin. Battery and range naman nito, meron tayong lithium battery type, phosphate or ternary NMC. Meron tayong battery capacity of 84.5 kilowatts or 100.5 kilowatt. Ang range nito ay we can expect to have 336 miles para doon sa 84.5 kilowatts na battery at 640 kilometers naman para doon sa 100.5 kilowatts na battery niya. Ang charging naman nito ay 20 to 80% ay approximately 30 minutes lang. Sa overall dimensions, meron tayong length na 5,293 mm, width na 1,988 mm at height na 1,785 mm. Meron din tayong wheelbase na 3,160 mm, ground clearance na 211 mm at curb weight na 2,630 kg. Available colors pala nito ay Star Tuck Gray, Nebula White, which is itong nire-review natin. Meron din siyang Crescent Silver at Dark Night Black. Alin sa mga kulay na yan ang favorite nyo na recess? Comment nyo naman sa ibaba. Ang tanong, magkano? Marahil habang nanonood ka sa akin ngayon ay sobrang tumataas na yung pangarap mo na parang gusto mo magkaroon ng ganito in the future. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Dahil ako mismo habang nire-review ko siya, damang-dama ko na ang sarap magkaroon ng ganito. Kailangan pa natin sipagan sa buhay dahil ang tanong, magkano ba tong Xpeng X9 na to? Ito po ngayon ay nagkakahalaga ng 5 million pesos na available dito sa Anis Electric Cars na located sa Santa Rosa, Laguna at meron silang Facebook page at lalagay ko dyan sa screen yung kanilang contact number para pag may gusto kayong mga units na ipadala dito sa atin sa Pilipinas, madali ninyo silang makokontak. Nagustuhan nyo ba itong Xpeng X9 Edices? Comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Ano pang mga ibang sasakyan o motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.